So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, Bracket B, second battle review natin. So, kung babalikan nyo, or kung i-check nyo yung channel natin, tapos ko na po reviewin yung Bracket A battles. At nakakaisa na tayo sa Bracket B. Yun yung Smugglers Emzite na sobrang naging classic nun para sa akin. Nagkaroon lang ng hindi magandang performance kay Smugglers sa round 1 ng tournament na to, pero ayun, na-review ko na yun. Panoorin nyo na lang kung ano yung mga pakinggan nyo na lang yung mga comments ko sa battle na yun, no? Pero for me, Emzite talaga yun, kahit na naging malinis yung performance ni Smugglers. So ngayon, ito na yung pangalawang battle review natin sa Bracket B, Plasma vs K-Jap, at nagtataka ako bakit 17 minutes lang yung battle. So I'm expecting na may choke sa battle na to, no? Pero for sure hindi si Plasma ang nag-choke dito, kasi alam naman natin na si Plasma ang nakaharap ni Loons sa finals ng Isa Buhay na to. So tignan natin kung anong klaseng battle, kasi nagtataka talaga ako, Isa Buhay tournament tapos 17 minutes lang yung battle na to, especially first round ng tournament. So tignan natin, no? Tignan natin kung anong battle. Curious ako sa battle na to. So let's go. Dapat una laban na Isa Buhay tournament, pahinga natin K-Jap. Yo, Reneg. Diyan naman maos eh. Pero magingay muna, taka na Isa Buhay to. First battle lang Isa Buhay yan. Sir, game na. Game na, tahimik na muna kasi gagawin ko munang Silent Hill tong venue. Bawal munang mag-scream. Oo shit, ang title Silence of the Lambs. Ako yung exorcist, kaya tong Evil Dead. Maraming pro at conjuring. May debut battle kaya nag-practice ako from dusk till... Okay, so umpisa pa lang, napansin ko na yung naging reference ni K-Jap dito, mga horror yun. Mga title ng mga horror movies, Conjuring, Scream, diba? Bawal munang mag-scream. Oo shit, ang title Silence of the Lambs. Ako yung exorcist, kaya tong Evil Dead. Maraming pro at conjuring. May debut battle kaya nag-practice ako from dusk till dawn. Until I saw him take a wrong turn, itong Nightmare on Elm Street. Kaya Plasma, welcome to your final destination. So ano, K-Jap versus Plasma, veterano kontra rookie. Matagal ka na MC pero holes mo ay plenty. Tapos titirahin ko lahat ng butas mong marami. Parang orgy, ilalagay ka sa kahon G. Plasma TV. Tapos ikay ibabaon. Magmumukha kang treasure chest. Masasaktan lang tong asshole. Tawag doon, anal sex. But sino ba tong si Plasma? Biktima ba siya ng hex? Kasi siya lang yung Pokemon na di matukoy doon sa Pokédex. Ako, underground aking galawan. Pokemon na Diglett, 3 rounds ko, blessing, tawagin niyo yung triplets. Ang kapubuhan mong sagad dito sa battle magre-reflect kasi hindi ka nag-iisip pag gumagalaw. Muscle reflex. Linya ko, mabigat pa tol sa metric tons. You will only taste defeat. Food fetish lang. Sasakupin ko yung sa buhay, modernong Genghis Khan. Madami nang napanganga. Parang dentist lang. Eto sabi ko na nga ba, kaya nag-horror core kasi mukhang pang wrong turn chong. Kaya pala, bentang-benta tong pusi. Prostitution, kus gagawin kong Red Cross ang entablado, kalat dugo mo sa intersection, nilalagay sa bag si Plasma. Tangina, blood donation, kasi bumubuga ako ng apoy. Night Davion, I am DK. Tataningan ka na boy ni MDK. Jap kasi patay na tong feeling slim shady na MDK. Mabubulok ka lang ngayon. Watch this fake MDK. Kasi linya ko, brutal kong tumagos. Daig pa tong si Impaler. O meron siyang track na ang title, Rise of the Impaler. Pues chibog lang sa akin to. Gagawin kong Rise tong Impaler. Sabay tuhog at angat. Yun ang Rise of the Impaler. Time. Okay. Akala ko magiging maganda yung kasi para sa akin naging maganda yung umpisa ni K-Jap eh. So nag-expect ako ng mga iba pang references kasi nag-start na siya dun sa mga titles ng horror, kasi 'di ba alam naman natin si Plasma is isa sa mga estilo ni Plasma is yung pagiging horrorcore, 'di ba? So nung narinig ko yung mga references ni K-Jap about dun sa mga titles ng mga horror movie, so akala ko may makakasunod pa yun after, and nag-expect din ako ng after nung
after nung nag-spit siya ng mga references na or mga titles ng horror movies, akala ko may punchline siya. Pero ang nangyari, nag-pay off lang sa Plasma. Ito na yung final destination. So, hindi naging ganun ka-epektibo yung mga sinabi niya doon sa part na yun. Kasi ang ganda na ng reference. Parang inihalin tulad na ni K-Jap yung yung style ni Plasma sa pagiging horrorcore. Tapos, nagbanggit siya umpisa pa lang ng mga title ng mga horror movies. So, akala ko magiging maganda yung reference na yun. Pero nabitin ako, tas hindi rin ako naging ganun satisfied dun sa naging outcome nung linya na yun. So, ayun, after nun, akala ko may makakasunod pa, pero nag-decline, bumaba yung energy, tapos ineffective na rin yung ibang bara, hindi na rin ganun tumatama. Yung masasabi ko pa na medyo okay medyo tumama yung mga horror movies, yung mga horror title ng mga horror movies kasi nga Plasma, isa sa mga style niya horrorcore. So para sa akin okay pa yon, kaso hindi naman nag-pay off ng malakas, no? Tapos after nun, hindi na rin nasundan ng mga iba pang references. Medyo nagkulang para sa akin yung K-Jap in terms of haymakers at mga punches at mga punchlines. Then nakalimutan ko yung sasabihin ko. Nag-joke na naman po ang Jinan. Pero ayun, overall malinis naman yung naging performance ni K-Jap, pero kulang yon in terms of battle. More on kasi siya parang statements, no? Yun, kulang sa DN, kulang sa suntok, kulang sa mga direktang linya, basta kulang. So tignan natin si Plasma kung ano mangyayari sa battle na to. Decide game? Ngayon nandito na ako sa isa buhay. Sino aking unang ikakahon? Sabi ni Arik, si K-Jap daw. Sino yung gago na yon? Tangina, K-Jap? Ano ka? Kalahating Koreano? Kalahating Hapon? O baka naman idol niya si K-Ja, tapos kamukha niya si Japorms. Huwag mo mamaliitin ang kalaban mo, boy. Parating may pumapanaw pag ako'y bumibitaw ng verse. Oo, nabigo ako nung ahon, pero na yon ako'y well rehearsed. Sa karir ng rookie na to, ako magbibigay ng direksyon. Makakatanggap tong up and comer ng left jab, right hook, hanggang sa maging down to earth. At sa tuwing sumisigaw ka ng bars sa battle, nagmumukha kang mangmang. Isa ka lang naman jolog sa dahil sa piso net, nagdagdagan ng konting kaalaman. Higit isang dekada na ako lumalaban. Yan ang dapat mong tandaan. Gumagamit na ako ng wordplay at reference nung tagahanga ka pa lang. Gusto mo ng bars? Siguradong barado ka sa barbarian. Hitman na may barcode sa ulo, batikan kahit sa barilan. Eto ang binyag mo, tawagin mo tong bar mitzvah. Pag ako naganda, siguradong mainit, parang barista. Tumba ang kompetisyon, isama mo pa ang iyong barkada. Yung mga bangkay nyo aking pagpapatong-patong gagamiting barikada. Kabilang, sabay ibabato sa aking Bartolina. Kabilang iba pang nagpapanggap na barako. Bangkang papel ka lang gago, ako barko. Ganyan rin siya bumana. Tapos lalagyan niya ng purong English kahit tunog bulol. Kaya nung dalawa niyang laban, walang linyang sapul. Nag-choke na lang si Ulul. Ba't di mo lang akong gayahin? Unpredictable ang strategiya. May halong laugh trip at mga katagang mapapinsala. Kaya yon, habulin na mga kolehiyala. Chainsaw sa paa para hindi ka na makaabante pa. Nagsisimula ka pa lang pero ikay arrogante na. Kaya sa mga katulad mong baguhan, ako'y mananatiling walang hiya. Imbis na ipasa ang torch, susunugin na lang kita. Tayo palo para K-Jap, pahinga natin. Okay. Isa lang yung napansin kong naging edge ni Plasma sa battle na to or sa round 1, no? Pero sabihin ko muna sa inyo yung comparison nila, no? Ang sabi ko kanina, si K-Jap, marami siyang flaws, marami siyang flosses, ang dami niyang kulang. Naging maganda yung umpisa niya, yung references ng mga mga horror title movies, no? Okay yon, pero maraming kulang akong napansin doon, especially sa pagiging battle mode, no? Kulang sa haymakers, punches, direct approach,
mga masasakit na salita, medyo hindi ko yun narinig. At in the other hand, Plasma, ganun din naman yung nangyari for me, kung paano ko inabsorb, kung paano ko napakinggan yung battle ay yung round 1 ni Plasma. Para sa akin, same lang din naman yun. Same ng approach, same ng atake, yung pinaka punchline medyo hindi rin ganun nagpe-pay off. Mga references, actually yung references pa nga, pwede natin ibigay kay Jap yun, kasi para sa akin mas nagustuhan ko talaga yung references niya about dun sa mga title ng mga movies, kasi hindi talaga nag-pay off yun. So parang wala lang din, no? Pero ang pinaka, sabi ko nga, isa lang yung napansin ko na naging edge ni Plasma sa round 1, yung mga direktang suntok, no? Sabihin na nating parehas sila nagkulang sa mga direktang suntok, parehas sila doon, pero kung susumahin natin yun, yung writtens, no, or kung titignan natin yung content ng writtens ng dalawang MC sa round 1 na binato nila sa isa't isa, masasabi ko na yung round 1 ni Plasma is built, or yung writtens ni Plasma sa round 1 is built for K-Jap. Ganon. So mas direkta yon, mas on point, puro K-Jap yung tama nun. Syempre hindi may iwasan yung mga punchline na hindi nagpe-pay off at hindi tumatama. Ano na yan, kasali na yan lagi sa battle, may mga ganun talaga. Pero kung susumahin natin, mas lamang si Plasma sa mga linya na tumama kay K-Jap. Ganun din naman kay K-Jap, no? Napansin ko kasi na yung ibang linya niya is hindi ganun tumatama kay Plasma. Kung meron man, hindi masyado nagpe-pay off. So binilang ko na lang talaga para sa akin yung mas maraming tumama, at feeling ko na mas direkta talaga si Plasma, yung atake ni Plasma dito compare kay K-Jap. So yun lang yung pinaka naging edge. Same sila ng approach, same sila ng atake, same sila ng energy, same sila ng vibes, pero yung writtens ni Plasma, yung content ni Plasma, for K-Jap only yun. So yun lang yung masasabi ko. 8-7 in favor of Plasma. Yo, sabi niya, arrogante daw ako. Kasi nga, nung first battle, medyo pikon talo. Pues, pasensya kasi, ang pagkakaalam ko sa debut battle ko, parang unang pag-ibig. Masyado kong sineryoso. Tapos, sabi niya kanina, habulin siya ng Koleyala, tapos binabash mo pa yung first battle ko. Gusto mo ilublob kita sa Kumunoy? Gago, bash ka ng bash, hindi naman ikaw si Popoy. Wala na tong second chance. Game. Debut battle ko, absurd, may replay value kada verse. Pang horror core ang bawat word kasi resulta. Kada verse, dugyot na tema nitong third. Sobrang awkward, parang nerd kontra sa linya kong malinis na pumatay kay Kuya Germs. Tangina, no match kasi tagal mo na sa liga, di ka pa rin nangat sa eksena. Sobrang played out na kasing dugyot mo na eskema. Saka sa mga ehemplo ng malawakang dilema, kaya pala pangalan niya Plasma. Kasi nilamon ng sistema. Kasi mas gasgas pa linya mo sa politikong nangako. Kung mag-isip pare-pareho, nakakulong kayo sa kwadrado. Well, you should fear me in the ring. Oo, talagang nakakatakot cause my head's outside the box. Na parang si Sadako. Kaya utak ko, ihambing yung sa box ni Pandora. Tong kalaban pag dumura, pang batats, pang Dora. Ako ang kalamidad. Witness ka kung paano maburang yung syudad, patay ka na, ito ang Sodom and Gomorrah. Ako yung magtatanggal ng pancreas itong kalabang ineffective. Ikaw ay sugat at karir mo, mistulang diabetic kasi hindi ka nagagaling. Kaya patay ka automatic, parang kalaban mo si Freddy Krueger at ikaw ay narcoleptic. Kasi walang kwentang mga barang kasing init ng sauna. Kung mga bersong binitawan ay diswak sa yung persona, ikaw yung mahinhin na dalagang nagpi-feeling Amazona, kabaliktaran ng politikong nagmamalinis tuwing sona. Kaya sa akin, hindi ka papalarin, huwag kang umasa sa swerte. Parang entabladong to'y Davao. At ako ay si Duterte. Ngayong gabi ikaw si Greg, kasi ikaw sa akin, Slaughter, estado mo Nate Robinson. Bakit? Because you'll be 6 feet under. Kasi mind mo sobrang weak, pundasyon mo ata plywood. Kung si Plasma ay demented, bars ko tata yung asylum. Siya nung battle niya kay Omar Baliw, bumubula bibig niya, pansin nyo? Girls, check nyo, baka yun na yung icing sa ibabaw ng cupcake nyo. Cute time! Okay. Nabanggit niya yung Greg Slaughter, Nate Robinson. So sa mga hindi nakakilala kay Greg Slaughter,
Dati siyang PBA player sa Ginebra na nalipat sa Northport, tas ngayon nasa Japan League, no? Nasa Japan siya, diba? So ayun. Ang kulit ng battle na to, no? Ang hirap, no? Ang hirap niya i-judge for me. Kahit na online na lang siya, kahit na replay na lang siya, kahit na video na lang siya, at kahit na YouTube na lang siya, nahihirapan pa rin akong i-judge to. Kasi same sila ng atake, eh. Same silang nagkukulang sa mga preferences ko. Alam niyo naman yung preference ko sa battle, no? Yung mga direct, haymakers, punchline, ayun yung mga preference ko sa isang battle, eh. So pareha sila nagkulang sa ganon. Pero napansin ko naman na mas nag-improve yung K-Jap sa round 2. Kasi yung first half niya medyo direkta yun kay Plasma, pero nawalan ulit ng bisa, eh. 'Di ba? Hindi siya naging consistent na yung first half niya, hindi niya nadala dun sa second half kasi yung first half andun pa yung ramdam ko pa yung yung mga direct na linya niya kay Plasma, pero still ineffective pa rin yun, hindi pa rin ganun kalakas yun. Parang bali-bali yung references, eh. Parang bali-bali yung suntok, eh. So hindi ko may kulang. Hindi ko siya masyadong ma-iskuran ng solido kasi maraming kulang dun sa pinakita ni K-Jap sa rounds 1 and 2. Yun. Yun lang. So, Plasma, pakinggan natin. Plasma, pakinggan natin, oh. Yo, sinabi niya, head outside of the box. Parang si Sadako. Yung katangahan mo, wagas. Ang ina, yung buong katawan niya ay lumabas. Yo, nung laban yun Invictus, kakaiba ang yung diskarte. Dun sa round 2 at 3, nagangas ka. Pero nung round 1, habang nagarap yung kalaban, bigla kang naglabas ng dila. Respeto na rin sa'yo, Chong. Dahil sa harap ng madla, pinakita mo na kahit gangster, pwede rin maging bakla. Paano pag may away, pre? Siyempre, dapat todo forma. Bago may pagsuntukan, puta, nagpapamanicure muna. At pag lumaki na yung gulo, kumpleto kanyang kargada, ilalabas niya kanyang pink na barel, tapos suot ng pink na bandana. Huwag mo nang ikahiya pa. Ayaw mo nun, ikaw ang unang Becky na OG. Siguro nung bata ka pa, akala mo gang yung LGBT. Gagi. Seryoso muna tayo ulit. Standing mo 0-2. Laglag ka sa debate at sa aspakan. At dun sa dalawang enkwentros, Tipsy D yung hurado at yung mga bitaw mo, hindi niya naunawaan. Dalawang beses kanyang hindi binoto. Doon lumabas ang masakit na katotohanan na di ka pa ready maging next na Tipsy, parang bata sa inuman. Pero putak pa rin ang ayun, lumakas ang Plasma dito. Ang ganda nung punto niya dito. So mas malakas tong round 2 ni Plasma compare sa round 1 niya. Sa FB, kala niya pa rin ang lupit niya. Di bale, nakatutok na sa alas 12 ang kanyang death clock. Matagal ka nang nasa sniper scope ko. Ngayon na ako rekta. Ang bilis lumaki ng ulo mo, pero okay lang. Mas madaling i-headshot. At kung sinasamba ka sa lugar mo, dito mananatili kang musmos sa ranggo. Ako si John Lloyd sa pelikulang Honor Thy Father. Wala akong sinasuntong Diyos sa Baguio. Taga-norte ka dati, pero sa timog ka na, diretso. Hindi sa Quezon City, dadalig kita sa impyerno. Dahil yung estilo mo ay corny na, hindi na nakakasabay sa rap. Tapos yung flow mo ang boring pa, halatang sanay sa wak. Mga linya ko ay katumbas ng bomba, Brad. Tiyak patay lahat. Tawagin nyo tong Hiroshima. Pag ako nagpasabog, siguradong patay ang Jap. Ayun, so mas nagustuhan ko yung round 2 ni Plasma. Mas malakas yun kung bibilangin natin yung mga punto na sinabi ni Plasma dito kay K-Jap. Mas marami yun compare sa round 1. So, ayun, yung jokes niya, naging effective din yung jokes niya. Classic yun kasi hindi ko alam na nagjo-jokes, pumapasok na pala sa tema na joke si Plasma nung time na to. Kasi naabutan kong Plasma yung laban, sabi ko nga first time ko mapanood si Plasma yung laban niya kay Looney dito sa finals ng tournament na to, at hindi pa siya ganun ka gumagamit ng mga jokes, eh. So as time goes by, napapanood ko na si Plasma, dun ko pa lang napansin na gumagamit siya ng mga jokes, pero this time pala first round ng Isa Buhay, classic yung joke na yun, eh. And
nagustuhan ko yon at dun niya nakuha yung momentum niya. Then pagka medyo medyo off nga lang yung transition kasi sinabi niya na na seryoso na muna ulit. So hindi natural yung transition na jokes, bars at ganun. Basta sana naiintindihan niyo yan. Ayun, mas nagustuhan ko yung round 2 ni Plasma and ni Hamak na mas malakas yun compare sa round 1 na pinakita niya. So 9 for Plasma and K-Jap same kung ano yung performance niya sa round 1, yun din yung pasensya na sinisipon ako. Yun din yung naging performance yung round 1 and 2 ni K-Jap, parehas lang. May hindi naging enough yung first half, yung round 2 first half ni K-Jap, hindi yun naging enough para iangat yung buong round 'di ba? Sabi ko nga malakas yung first half ni K-Jap kasi andun yung mga direktang suntok. Pero bumaba yung enerhiya niya from that position So, ayun, sayang, akala ko kasi at least mabibigyan ko ng 8 si K-Jap sa round 2 pero naging dragging talaga yung second half ng round 2 niya. So, 9-7, 14 points para kay K-Jap, 17 naman kay Plasma. So, 17-14 rounds 1 and 2, Plasma na yon. Round 3. Yo! Mama talaga. Pagkatao ni Plasma, sobrang dami ng depekto. Bakit? Mas pinili pa nga ni Aklas na makipagtropa sa mga insekto. Yun, si Plasma nagkakonsepto. Pero nakakabobo yung proyekto. Kaya nga dati, inurungan ka na lang ng arkitekto. Pero kahit ganun, Hokage ka pa rin naman Sagana to sa sex life, walang biro, seryoso. Pag si Plasma nililibog, naghahanap ng bangkay sa sementeryo. O gago, ipapahiya lang kita dito sa aking imperyo, kaya mahiya ka sa mukha mo. Rey Mysterio, masasaktan ka lang sa flow ko. Dysmenorrhea, kain sa akin tong anino. Gecko Moria, ako si Kim Jong-un, kung ito ang North Korea, tanggal sa akin tuktok niya. Miss Colombia, paglalaroan ko pangalan mo, tanggalin natin yung P kasi uwi ka na lasma. Pati na rin yung L kasi nga breathtaking aking linya. Asma, drop na rin parehong A para SM. O SM kasi nga bibenta. Ang torture show ng S at M, sadista kontra masokista. Kasi ibang version to ni K-Jap. Dahil gusto nyo brutal, sasaksakin ko chick mo, masasaktan ka. Literal na voodoo doll. Masakit, gago, pupugutan ko pa ng ulo at yung titi mo tanggal, ipapasok ko sa bibig niya. Yun ang BJ na brutal. Yun ang BJ na brutal. Yun ang BJ na brutal. Ano, masakit? Kasi masakit akong magsulat. Parang ang lapis ko't papel ay kutsilyo sa balat. Kaya, wag ka nang umasa sa second chance kasi pinatay ko na rin si Popoy at Basha. Hatid kong mensahe, importante, na parang ambulansya. Kailangan na yata kitang tuldukan dahil nilagay na kita sa coma, Batang Asyanong Mercy Kila, o ako ay youth in Asia. Kasi linya ko dikit-dikit. Human centipede. Si Plasma, di nyo masisave. Walang marunong magtipid. Ako yung tunay na pang-horror core dito kasi ang dami kong binanggit na movies from rounds 1, 2, and 3. Kinaladkad ko to palabas ng isa buhay. Paranormal activity. Okay, so akala ko may choke yung rounds ni K-Jap dito kasi nga nagtaka ko ang ikli lang ng battle pero malinis naman pala yung naging performance. So props kay K-Jap, props doon. Medyo may napansin lang ako yung nilaro niya yung Plasma, no? At tatanggalin ko yung P, uwi kang Lasma, so malas yon. Tapos asthma, tapos tatanggalin yung dalawang A, SM. So doon medyo sumablay tayo doon, no? Kasi Zay yung Plasma ni Plasma, no? Zay yung nasa Plasma ni Plasma. So medyo napansin ko lang yon na SM, 'di ba? Zay M ang natira. So doon sa part na yon, ang haba pa naman ng naging schema niya doon. Pero hindi naging, wala na ginawa niya kasing S yung Zay dun sa pangalan ni Plasma. So wala na, hindi na naging effective yun for me kasi hindi naman si Plasma yung S 'di ba?
Yun, okay na sana eh. Ang ganda na nung nilaro niya yung Plasma eh. Tanggalin yung P, Lasma or Malas, yung A, Asma, ay yung L, Asma. Kaso nung tinanggal niya yung dalawang A, hindi na si Plasma yon kasi sinabi niya S. So, ayun. Consistent naman kay Jap from round 1 to 3. Ginawa din niyang reference sa sarili niya yung nagbanggit ako na ako yung totoong horror ko, nagbanggit ako ng mga maraming mga title ng mga movies, tapos kilala ko sa isa buhay, yun, consistent kay Jap, pero kulang talaga yun sa DN, kulang talaga yun sa references, references sabihin natin okay na yun para sa akin, pero sa suntok, haymakers, punchline, hindi yun enough. Okay. Go! Nung na-meet ko yung shota mo, di ko na hiningi yung number. Dinerecho ko sa Sogo. Sa sobrang hardcore ng eksena sa kama, kulang na lang Brazzers na logo. Sigaw siya ng sigaw. Gago. Sigaw siya ng sigaw nung sinisibak ko siya. Ganon ako katindi, bumayo. Para akong si Kobe nung gabing yun. Inis na inis siya nung sinabi kong aalis na ako. Ang napakinggan ko mga kanta mo. Siyempre, hindi ko natripan. Yung English mo, tangina, ayusin mo naman. Doon sa awit mong familiaris, kabobohan ang iyong nirepresent. Imbis na Democrat, sinabi mo Democrat para lang mag-rhyme sa for the hell of it. At sa sunod na bara, alam niyong bakit ako lalong nainis? Imbis na peace, sinabi mo pes. Tapos tinugma sa miss. Nagtagalog ka na lang sanang hayop ka. Baka hindi ka pa na-hassle. Tandaan mo, hindi porket wordplay, pwede mo na rin paglaruan yung vowels. Yo. Okay, may punto siya doon. Yo, ba't ka ba nag-English ha? Para magmukhang Tonyo na rapper, baka pag pumunta ka sa mga bar sa Makati, may lumapit sa yung chicks. Tapos mag-order. Yo, yung boses mo pa ang hina, para ka lang bumubulong. Yung mga kanta mo tungkol sa pagiging siga, pero nagtunog love song. Sablay ka na nga sa pagbigkas, tapos sa projection, kulang ka rin sa ability. Isa kang driver ng karo, walang buhay ang iyong delivery. Ooh. Ikaw lang natutuwa pag gumagawa ng kanta, para ka nagmamasturbate. Pag may bago kang akda, asahan mo makikita mo ako na may dalang AK. Sa loob ng ilang minuto, yung buong studio magiging firing range, mababaril ka habang magre-recording, parang si Jam Master J. Kredibilidad mo ay kwentong barbero. Pagkatapos pa ulunin ng bala, ikay masasaksak. Ano mang nabuo mo sa kwadwerno, siguradong sa akin ay wasak. Laglag ka sa mga duelo. Yung performance mo ang saklap. Kaya paano mo magiging kalebel si maestro kung sa klase lagi kang bumabagsak? Dapat di ka na lang nag-rap. Panira ka lang dito sa liga. Mag-comment ka lang ng first tuwing may bagong upload si Enigma. Gago. Yo! Sinong manok nyo? Si Aklas, Lunis, Maglas at Tipsy, taob silang lahat ngayong taon. Parang kakaupo pa lang ni Satanas sa trono, taga-underground na magkakampyon. So, ayun. Malinaw. All 3 rounds Plasma para sa akin yon. So, wala naman masyadong explanation sa battle na yon. Kitang-kita naman na rounds 2 and 3, mas iniwan na talaga ni Plasma si K-Jap doon. Round 1, masasabi ko pang dikit yon kasi hindi pa naging ganun ka-effective for me. At hindi pa ganun kabigat yung mga sinasabi or mga pinupunto ni Plasma sa round 1. Pero pagdating sa round 2 at 3, nagpaulan na si Plasma ng mga punto doon at para sa akin on point yung lahat para kay K-Jap. On the other hand, K-Jap naman kulang sa haymakers, kulang sa performance, hindi niya talaga ma-perform ng maayos yung battle na to, sa battle na to. Yun yung mga kulang for me. References okay na, nasabi ko palag na yun eh. Okay na ako dun eh. Kung nagamit lang ni K-Jap ng maayos at ng mas okay yung mga references niya, pwede pang mas makasilat yun eh. Pero props kay Plasma, especially sa rounds 2 and 3, sobrang tindi nun. Malakas yun, lalo na yung driver ka ng karo, yung mga delivery mo, walang buhay. Which is, yun nga yung nakita ko dun sa rounds 1 to 3 ni K-Jap. May mga hindi nagpe-pay off na punchline. 'Di ba? So, ayun. All 3 rounds Plasma, pero bigyan ko lang ng 9 points yon si Plasma sa round 3. So,
18 plus 8, 26. Kay KJAP naman 21. So bigyan ko ng 3-7 yon sa all 3 rounds niya. So yun, 26 to 21 all 3 rounds plasma. Flip top, grain of salt 7. It's a boy 2016. Plasma versus KJAP. Mag-i-ace pambes para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 7-0. Pitong hurado nga pala dahil is a boy tournament. 7-0 para ay Plasma. Shoutouts kay KJAP. So yun, malinaw naman no, 7-0 Plasma talaga yun. Sensya hindi na ako makabati na mamalat na talaga ako next time. Batas, Ilustrado, Uprising, back to back, isa buhay, yeah! Binoto ko si Plasma. Yeah, two-time bitches. Binoto ko si Plasma. Astig din yung ginagawa ni KJAP. Pero parang may mga narinig na ako dating medyo similar sa ilang ginamit niya. Tapos, yun, siguro mas tumatagos na talaga yung kay Plus. So, yun. Nico Armaletra Barasol. Binoto ko KJAP versus Plasma. KJAP, nagrupo ko siya sa left goal, pero mas natripan ko yung ginawa ni Plasma round 2 and 3. Round 2. Yun, di ba? So, sabi ko sa inyo, round 2 and 3, doon na iniwan ni Plasma yun. Palaki the pricing batch 1. Okay rin yung pinakita ni KJAP, pero para sa akin, na-outclass siya doon ni Plasma sa pamamagitan ng mga original na mga angulo at mga laro sa salita. Same judges. Binoto ko si Plasma. Okay naman yung mga banat ni KJAP, kaso parang nag-aalangan siya sa pag-deliver ng mga tira niya. Pero si Plasma, kita mo naman, pinatunayan niya talaga na veterano siya dito sa battle. Tsaka yung mga tira niya talagang punto. Punto. Yes. Kalaban, kaya binoto ko si Plasma. Binabati ko lahat ng Team Shernan. Binoto ko Plasma versus KJAP. May kulang kay KJAP eh. Yes. Alam niya din sa sarili niya. Tapos Plasma okay. Diba? So, pati si Shernan napansin niya na may kulang. May kulang talaga kay KJAP. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya binoto ko si Duterte. Gago. Yo, Tiger P. Binoto ko all 3 rounds si Plasma. Okay yung mga letter ni KJAP, kaso medyo nakukulangan talaga ako sa gilid. Yes, kulang. Habang si Plasma talagang todo bigay, tsaka pasok lahat ng sinasabi. It's malinaw naman. Plasma talaga yun. Cartel Iron Scouts, Bato, plus yung delivery niya, tsaka yung content. Malakas. Okay din naman yung ginawa ni KJAP, pero parang konti lang yung pick, mas malakas yung kay Plasma. Kaya Plasma. Okay, so nakakatuwa kasi 2016 pa to. Tapos may mga judges pa na tayo naging kaparehas sa na opinion, especially si Tyke, si Shernan, na sabi nga may kulang kay KJAP. At ayun yung pinaulit-ulit ko dito sa inyo, no, na kulang yung, para sa akin kulang yung naging performance ni KJAP sa battle na to. Hindi para sa akin hindi siya naka-battle mode, kulang eh. So Plasma naman, sabi ko nga, katulad ni Nico, sabi ni Nico, rounds 2 and 3 binoto niya si Plasma, pero yung round 1 tinabla niya. Ako, ang sabi ko naman, round 1 yung pinakadikit, pero round 2 and 3 doon na iniwan ni Plasma yan. So props sa atin doon kasi naging maganda yung review natin sa battle na to. So ito yung pangalawa. Alam ko yung pangatlong battle na re-reviewin natin, yung Rapido Romano, is wala yon. So magja-jump na tayo sa huling battle. Ano ba yung next na battle dito? Hindi ko na alam kung sino yung, ay wait lang, tignan natin. Acer Aklas. Ay putang ina, may Aklas pala sa ano? May Aklas pala sa Isa Buhay 2016. Wow. Gagi. Nakaka-excite to Nakaka-excite. So, yung Rapido Romano, alam naman natin wala yan. Marami na naging reference since nag-review tayo, nalaman natin na hindi nga natuloy yung battle na yan. So, yun.
Kita-kits tayo sa Acer versus Aklas. Medyo na-excite ako doon. So, tignan natin kung anong klaseng battle zone. Kita-kits doon mga kumag. Peace out.